Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat ng ating mga kababayan sa anumang bahagi ng mundo. Tanong ng taga Taipo New Territory, Hong Kong. Tanong ng taga Maunshan, Hong Kong. Tanong ng taga Kwai Fong, Hong Kong. Lahat yan sasagutin ni Kuya Alan sa Tanong ng Pilipino sa Cayetano in Action with Boy Abunda 2.0. Kuya Boy, parang nasanay na tayo, di ba, na part na ng buhay ng Pilipino na meron tayong kamag-anak, kaibigan, parents ng ating kaklase, pinsan na nasa abroad o nagtatrabaho. Pero actually, no, isipin mo, 10% of our population, more than 10 million Filipinos napilitan magtrabaho abroad. Lalo na dito sa Hong Kong, hindi mawawala talagang kwentong pamilya. Bakit ka narito? Dahil gusto kong makapag-aral ang aking anak. Bakit ka narito? Pinagagamot ko ang aking ama. Heartwarming at heartbreaking ang ibang mga storya. Legal o practical or mga tanong sa ating embassies or consulates, ask us. Kasi dito lang yan masasagot sa Cayetano in Action with the one and only Boy Abunda in Hong Kong. Paano po i-handle ang gambling husband at anong solusyon sa problemang ito? Rachel, salamat sa tanong mo. Alam niyo po, maraming nagtatanong niyan. Pero marami po nagtatanong ng paano yung may asawang sugarol o may asawang ginagastos lahat ng kinikita ng kanilang asawang OFW o kaya asawang manginginom. Kasi po, ibang-iba ang legal na solusyon at saka ang practical. So sa legal muna po tayo. Kapag existing yung kanyang addiction, no? At the time of marriage or before marriage, pwede natin i-argue yan ay psychological incapacity para i-annul ang marriage. Pero kung hindi nga annulment ang hinahanap po natin o hindi paghihiwalay, di syempre po ang sagot po doon is paanong mahihiwalay ang iyong ari-arian para hindi ka madamay sa utang niya sa sugal or magamit yung pera mo. Ang maganda po ay nasa batas na yung utang na nanggagaling sa sugal o game of chance, hindi pwede i-charge sa'yo. So kung magkakaroon siya ng malaking utang dahil sa sugal, hindi to pwedeng singilin sa'yo. Pero problema, syempre kung may ipon kayo, may pera kayo sa bangko, may napundar kayong bahay, nabenta to, at hindi mo alam, hindi mo na basta mahahabol. Pero alam naman po natin na sagrado ang kasal. At ang tingin ko kaya ka nagtatanong because you want the marriage to work, no? So let me tell you a few steps na tingin kong makakatulong. First, kailangan ma-realize ng asawa mo na meron siyang addiction. Second step, pag naamin niya na may problema, get help, di ba? So kung kaya niyang tumigil mag-isa, ibig sabihin usap-usap, huwag na siya ilapit sa nagsusugal, di masusolusyonan to kaagad. Pero kung hindi, sometimes you need professional help. At last and not the least, kung alam mong isusugal niya lang yung pera, huwag mo nang ibigay sa kanya. Ikaw na muna mag-manage ng pera habang may problema siya sa sugal. Pwede po bang tanggalin as beneficiary ang asawa? May record na po siya sa barangay with tumestres at may pao po bang mag-handle ng legal separation? Siyempre malungkot kami parate kapag may away sa mag-asawa at umaabot na sa legal separation or annulment. I'll answer first your question doon sa SSS at saka sa pag-ibig. Nasa batas mismo ng SSS na yung beneficiary, yung asawa. Wala man sa batas ng pag-ibig, pero both in SSS at pag-ibig, meron silang rules and regulation. At nakalagay doon, kung papalitan mo na ang spouse mo as beneficiary, kailangan may proof ka na na-dissolve ang inyong marriage o kaya, ibig sabihin na annul, o kaya kayo'y nagkaroon ng legal separation or kung yumaon na yung asawa. So hindi mo basta mapapalitan iyan. Protection din kasi na mag-asawa yun eh. No? So alam ko na kapag kayong asawa ay nagkaroon ng iba, gusto mong tanggalin, di ba? Pero yung iba naman kasi parang yung kanilang number 2 ang nilalagay na beneficiary. Kaya yung batas actually protects
yung asawa to be there, no? So, nagtanong ka na rin kung Pao ay pwede mag-handle ng legal separation kasi obviously, kino-consider mo na yan. At pag nagkaroon ng legal separation, yan na ang pwede mong ipakita sa SSS para palitan yung beneficiary. The answer dun sa Pao, yes, under two conditions, pwedeng i-handle ng Pao ang legal separation ng isang humingi ng tulong sa kanila. First, yung test kung indigent, di ba? May income yan. I-flash na lang namin kasi kung taga Metro Manila o hindi. At secondly, yung merit, no? Kung mapapakita na talagang this will be pursuing justice at makakatulong. Kung hindi ka papasok dun sa requirement ng pagiging indigent, kami na ang maghahanap ng tutulong sa iyo na ma-file ng abogado or ng NGO na tutulong sa inyo para ma-file yung inyong legal separation. Tanong ko lang po kung paano ko pong aalisin yung apelyido ng tatay ng mga anak ko sa pangalan po nila. Kung ang lalaki at babae ay mag-asawa, ay ibig sabihin ay kasal at nagkaanak sila, tinatawag na legitimate yung anak. So syempre pwede niyang gamitin ang pangalan ng tatay niya o ng nanay niya, ang apelyido, no? Kapag hindi sila mag-asawa, so hindi sila legal na kasal o sinasabing illegitimate yung child, ay pwede niyang gamitin yung pangalan ng tatay kung i-recognize siya, kung kikilalanin siya ng kanyang tatay. Kung hindi, pangalan ng nanay. Pero kahit kilalanin siya ng kanyang tatay, kung gusto niyang gamitin ang pangalan ng kanyang nanay, ay pwede. At syempre, kung minor de edad pa siya at siya'y nasa'yo, yung desisyon mo ang masusunod. Anong procedure? Sa korte po ang punta at may procedure ang korte sa pagpapalit ng pangalan. Sa buwang puno ng pag-ibig, samahan niyo kami sa isang espesyal na episode ng Cayetano in Action with Boy Abunda 2.0. Pagmamahal sa pamilya. Isang biyuda ang lumapit sa amin. Nawala na, namatay siya. Wala akong nakuhang pera mula sa krame dahil sa late na raw ako pinakasalan. Dati po siyang pulis, SPO4 po siya. May pag-asa pa bang makuha ang pensyon na para sa kanilang pamilya? Alamin sa payo ni Kuya Alan. Puso ng tagumpay. Silipin natin ang kwento ng dalawang matagumpay na Filipino restaurant owners sa Hong Kong. Alamin natin ang recipe kung bakit patok ang kanilang mga kainan sa ibang bayan. Pag-ibig sa komunidad. Kilalanin ang tatlong leader ng Filipino organization sa Hong Kong na walang sawang nagbibigay ng free reflexology, livelihood workshops at dance training sa ating mga kababayan. Puso sa pagtulong. Bibigyang pugay natin ng isang Filipina na nagtatag ng social justice. Isang grupong tumutulong sa ating mga kababayang nangangailangan sa Hong Kong sa salamat. At syempre, hindi pwedeng wala ang kasiyahan. Kasama si Kuya Alan, makikipag-Alan Peter Pick at mamimigay tayo ng papremyo sa ating mga manunood. Ngayong Love Month, ipakita natin na ang tunay na pag-ibig ay walang pinipiling lugar. Nasa pamilya, nasa serbisyo, nasa komunidad. Lahat ng yan, ngayong gabi sa Cayetano in Action with Boy Abunda 2.0. Maraming salamat. Kayo bahagi pa rin po ng Cayetano in Action. Special po ang pagkakataong ito dahil ang ating bisita po ay bahagi ng aking nakaraan. Opo, there was a time in my life na nag-aral ho ako magnegosyo. Ako'y napadpad bandang Marikina at totoo po yung kwento na kami nagtayo. Kasama ko po ang aking mga kaibigan ng Tapsilogan, Lugawan, may barbecue pa ho kami. At hindi ko po inaasahan na yung aming kausap na napakabait po na may-ari ay ang ating bisita ngayong gabi. Siya po ay hihingi ng payo kay Kuya Alan. At ito'y may kinalaman po sa tensyon ng kanyang namayapang asawa. Kasama ho natin ngayong gabi dito sa payo ni Kuya Alan, si Nanay Luisa. Narito po. Welcome, Ate Luisa. Narinig mo naman sinabi ni Kuya Boy, di ba? Opo. Hindi ka bisita, pamilya ka. Opo. So gusto namin malaman yung buong kwento at off the air, kunikwento mo sa akin gano'ng kabait ng iyong asawa. Opo. No? Sobra pong bait nun.
Nagsama po kami 1981. Kahit po alam niya na ako'y merong anak sa pagkadalaga na 2, minahal niya po na parang tunay niyang anak. Nawala na, namatay siya. Lumapit po ako sa inyo kasi wala akong nakuhang pera mula sa krame dahil sa late na raw ako pinakasalan. Dati po siyang pulis, SPO4 po siya. Nakakalungkot nga lang, matagal niyang pinaghirapan. Magkasakit na ospital ng 1997. Kung kailan pa kami magpapakasal, nakasal tuloy kami ng 2012. Huli na ako'y pakasalan. Pero hindi pa rin po ako nawawalan ng pag-asa dahil meron pong Cayetano in action with Boy. So ang naging problema, pagpunta mo ng krame, ang sagot sa iyo ay wala kang makukuha. Wala na po. Dahil nagpakasal kayo nung retired na siya. Opo. Pero po ang pinagtataka ko po, nakaklaim ako ng SS niya dahil bago po naging pulis ang asawa ko noong 1977, ano po siya, sa gawaan po ng mga sinulid muna. Nagkaroon siya ng SS, nilakad ko, nagkakuha din po ako sa GSIS, nilakad ko. Kaya lang po talaga pong hindi sapat sa pangangailangan. Pagkain, wala pa po 5,000 pambili ng gamot ko. Maintenance, kaya napakalaking halaga sa akin kung makukuha ko yung pera ng mister ko na pinaghirapan niya. At sinasabi mo, ate, hindi lang yung maintenance mo, pero gusto mong pagamot yung Tuhod ko po. tuhod nyo, no? Sobrang sakit. May diabetes din po ako. Nagme-maintenance po ako lahat. Mga pain reliever. Meron po kasing NAPOLCOM na resolution na nagde-define kasi sa beneficiaries at saka yung survivor. Opo. So, ang tanong mo, bakit sa SSS nakakuha? Opo. Sa SSS kasi, nasa batas na ang asawa ang beneficiary, tapos walang nakalagay doon kung kailan dapat ikasal. Opo. So, anytime na napakasalan niya, beneficiary niya yan. Opo. Sa NAPOLCOM resolution kasi, sa sistema ng pulis ngayon, dapat nakasal bago nag-retire. Yun Opo. ang present na regulasyon nila since 2007. After 2007, ganun pa rin ang definition nila. Sa Pilipinas, maaga nagre-retire 56 eh. Opo. Diba? Nakikita natin, people live to 90, 100, 110. So kung hindi ka nag-asawa ng late, there's a chance mag-aasawa ka after 56. Kung nabiyudo ka ng when you're 55, 56, 60, 65, pwede mag-asawa ulit. So I commit to you that we will look into that. So ang gagawin natin with our lawyers, susulatan natin sila just for 3 things, di ba? Na itanong lang na bakit yun yung rule. May nagsabi kasi sa atin informally na tinitignan nga nila kung tama pa ba yun, di ba? Kasi baka naman may dahilan na mabigat. Bakit medyo nakakaiba pagka sa uniform personnel na gusto nilang bago mag-retire na may asawa? Kasi kung titignan mo sa iba, sa GSIS at saka sa SSS, Opo. anytime yan na Opo. naging asawa, yan ang beneficiary. Opo. Ang good news naman na Ate Luisa ay, siyempre, hindi ka namin papabayaan. Salamat po. Nag-contact na si Larry sa ating orthopedic doctors na tumutulong sa atin. Opo. Kina-canvas na yung kailangan daw ng bakal, di ba? Ang ano sa akin ng doktor, lilinisin muna kahit dinalagyan ng bakal, tutusukan, aparatong putusok sa 2 tuhod ko bago po lalagyan nila ng gel. Kasi takot din po akong lagyan ng bakal. Yes. So, Ayoko i-observe po. mo na kung may less Opo. invasive, di ba? Opo, opo. Kami ay nagpa-partner sa non-governmental, governmental, at basta't health. Opo. Kalusugan, tinutulungan namin. At sa mga panahon ngayon, di ba? Opo. It doesn't matter if you're 70, 80, 90, 100. Ang importante, healthy ka. Salamat Kaya nga po. sabi, health is wealth. So, we will help you get your wealth back. Thank you Diba? po. Thank Basta't you yung po. part mo lang, di ba? Yung Thank you tamang po. tulog, tamang kain, Opo. less stress, di ba? Alam mo, ate, napaka-blessed mo to have a good husband. Ay, Diba? napakaswerte ko po Oo, talaga. And good Napakaswerte father, po. etc. So, Opo. Opo. isa siguro yan sa magiging inspirasyon namin when we talk with etong mga pension funds at saka PNP, AFP na kung makakapagsalita ang mga nauna na naka-uniforme, isa lang naman sabihin nila, di ba? Opo. Alagaan mo yung pamilya namin.
Opo. They gave their life for the country. Opo. Pakialagaan naman yung mga iniwan namin. So, asahan mo, ate, ha, that we will... Salamat po. Kuya Alan. Salamat po. Nanay Luisa, maraming salamat. Araw at buwan ng mga puso ngayon. Kung nariyan po ang tatay, ano ang sasabihin niyo po sa kanya? Mahal na mahal ko siya. Nanay Luisa, maraming salamat. And God bless you. Maraming salamat, Tito Boy. Maraming salamat. Yan po ang payo ni Kuya Alan. At dito po, hindi lamang pinag-uusapan po yung mga legal ika nga na payo. Parati namin sinasabi ni Kuya Alan na napupunta ito sa kalusugan, sa personal, sa mga relasyon. Katulad ng narinig po natin na payo na sinabi ni Kuya Alan kay Nanay Luisa. Hindi pa tayo nagtatapos, paumpisa pa lamang po tayo dahil magbabalik pa po ang... Pagsisikap, pagmamahal sa pamilya, at hindi pagsuko sa pangarap. Ilan lang ito sa mga katangiang taglay ng mga kababayan nating Pinoy sa Hong Kong na nagtagumpay. Tulad na lamang ni Julie Mangrobang na may-ari ng isang Pinoy restaurant sa Hong Kong, ang Junels. Ako si Julie Mangrobang, 66 years old. Laki sa Maynila, pero pinanganak ako sa Marikina. 41 years na ako dito sa Hong Kong. Nung nasa Pilipinas ako, before na pumunta ako dito, nagtitinda ako ng mga kakanin sa kalsada. And then one time, yung kapatid ko, laging nagdadala ng dyaryo. Punta raw ako ng Hong Kong. So, ang ginawa ko, para matigil na siya, nag-apply na ako. Tapos, dumating ako dito as a domestic helper. Kung saan-saan ako nagtrabaho. Nakilala ko yung napangasawa ko doon mismo din sa pinagtrabahuan ko. Pero matagal bago ako naging residente. Ang napakahirap nun, yung nawalay ka sa pamilya mo. Pero sa pagtatrabaho, okay lang naman. Pati sa employer ko. Nagsimula ang Junels kasi nung landlord ko, ilang beses akong kinausap na magtayo ka na lang ng business mo. 4 months bago ako nag-start. Nagbukas yung Junels April 2008. So mag-16 years na rin sa April. Nagtagal ang Junels kasi number 1 para sa akin is pakikisama. Iparamdam mo sa customer mo na feel at home sila. Bukod sa pagkakaroon ng Pinoy na empleyado, minsan kasi pagka nakakaluwag-luwag ako at meron akong nabalitaan na talagang kailangan ng tulong sa Pilipinas, nagbibigay ako through my brother. Ang sikreto para magtagumpay ka, lalo na pag nasa ibang bansa ka, maging madiskarte ka. Dapat may time management ka rin. Ang mensahe ko sa katulad kong Pilipino, maging masipag kayo. Hindi naman habang panahon nandito tayo. Maging mapagkumbaba kahit na tumaas kayo, tsaka maging mabait din sa kapwa-tao, maging matulungin. Pag ikaw tumulong sa kapwa mo, mas malaki ang balik sa'yo. Tulad ni Julie, pagmamahal din sa pamilya ang dahilan ng pagsisikap ng isa pang Pinoy na may-ari ng proudly Filipino restaurant dito sa Hong Kong, ang Dara. Alamin natin ang makulay na kwento ni Jermaine Bunoan kasama si Tito Boy. Jermaine, kwentong konti lamang. Paano ito nag-umpisa? Kasi pride talaga ng mga Pinoy itong inyong restaurant. Dara po sa Kapampangan is tita, which is yung mom ko. So nag-start po siya during pre-pandemic. Since yung mami ko po, very workaholic po siya, ayaw niya pong napapahinga, gusto niyang lagi may ginagawa. So we decided to open a sari-sari store for her. Tapos eventually nag-cater na rin po kami for OFW, mga lunchbox, yung mga budgeted lunchbox. For example, mga kare-kare with rice, palabok. Ano yung talagang pambato ni tita na pagkain? I would say yung favorite ko na luto ni Mama is yung palabok and yung Wow. kare-kare. Yes, sinuserve din po namin siya dito. Nagugutom na ho ako. Oo, yun talaga ang mga... Sisig yan. Oo, okay. So doon nag-umpisa mga lunch boxes and then... During COVID po kasi, lahat ng mga restaurants nagsara po yan eh.
Tapos naging demand po yung mga home catering kasi no choice po yung mga tao, sarado po yung mga restaurants. During the pandemic, masasabi mo ba na doon nag-bloom yung business? Hindi pa po. Doon po ako nagkaroon ng idea na madami naman po nakakapag-appreciate ng Filipino cuisine, ba't hindi kami mag-open ng restaurant? Kasi yung kuya ko rin po that time, nawalan po siya ng trabaho kasi COVID, sarado po yung bar nila. Tapos siya po yung nag-handle ng Instagram account ng Darang Mel to promote yung mga lunch boxes. Noong iniisip ninyo ang restaurant, principal market ay ang OFW. Pero meron din bang hindi Pilipino na pumupunta dito sa restaurant? Surprisingly, yung mga first few months, puro mga Filipino, tapos bigla dumami po yung locals to the point na on a very busy night, as in wala kang makitang Filipino. Puro mga locals, mga Chinese, mga Indians. Pero ngayon dito sa Dara, ang kuya ang mahawak ng bar. Bar po siya, tapos ako po overall sa operations po. Operations. Opo. Samantala ang mami, sige pa rin. Si pa rin. si Mama sa kusina siya, although kasi di siya sanay sa commercial kitchen, nag-hire pa rin kami ng Filipino chef from the Philippines. So very familiar si Chef Gino sa Filipino cuisine and especially sa Kapampangan cuisine. So malaking bagay siya sa team namin kasi siya po yung papatakbo ng kusina ngayon. Nakakatuwa. Alam mo, the first time I saw this, sabi ko, medyo may kalakihan. Please, Salamat po. Jermaine. So sabi mo kanina, yung umpisa ay you catered to the Filipino market. Tama po. Oo, hanggang ngayon meron na. Pero ngayon, mixed na ang iyong Mix crowd. na po. Tama po. Locals, foreigners, and then Pinoys. Pero kwentuhan mo ko, ano ang offerings ng restaurant na ito? Nag-start kami sa luto ni Mama, sa mga original recipes niya. We wouldn't say it as authentic or traditional kasi alam mo naman po, madami pong ibang version yung mga Filipino food po. Hindi ka maho-homesick. Apo. Oo, di ba? Pag nakakakain ka halimbawa sa isang restaurant ng mga pagkain na ganyan, parang nasa Maynila, nasa Pilipinas ka lamang. Pagpasok mo sa restaurant na to, gusto namin i-showcase not only yung food, pati yung culture and even the architecture. So yung mga mapapansin niyo po yung mga Tama. bintana namin dyan, kapis po siya. Yung tiles po natin is Machuca tiles. Tapos yung mga paintings. So we also showcase young Filipino talents here. Sa madaling salita, pag ikay pumunta dito sa Dara, ay nakukwentuhan ka. Opo. You know, you're able to tell the story of the Philippines, of what it is to be Filipino sa pamamaraan po ng entertainment, ng lalo na ng pagkain, kasi ito yung centerpiece ng Dara. You open at what time? Thursday to Sunday lang po yung lunch to dinner namin. Then, pag Monday to Wednesday, we only open for dinner. Kasi that's where we clean and then we do preparation. So, every day po kami bukas. Nakaka-proud lamang po. It's a beautiful restaurant. Napakaganda po ng interiors. At napakasarap po ng pagkain. At higit sa lahat, sabi ko nga kay Jermaine, it's being able to tell our story as a country. It's being able to tell sino tayo. Tama po. And nakaka-proud itong restaurant. Imbitahan mo ang lahat na dadalaw sa Hong Kong, Jermaine. So, kung nandito po kayo sa Hong Kong, located po kami sa Sai Ying Pun. Malapit lang po siya sa Central. You can take the MTR to Sai Ying Pun, exit A1. Yep. Ang pangalan po ng restaurant ay? Dara po. Maraming salamat. Salamat, Jermaine. Boy. Narito po tayo sa isang Chinese restaurant po sa Hong Kong kung saan makakasama ho natin ang ilang community leaders ng Filipino community dito po sa Hong Kong. Kasama ho natin si Aling Sol, isang napakahusay na mananayaw. Si Aling Ophel at si Aling Nati. Of course, kasama natin si Kuya Alan at tayo magkukwentuhan tungkol sa mga buhay-buhay ng ating mga kababayan dito sa Hong Kong. At ang maganda ho nito, ito po yung mga movers, ika nga, ng iba't ibang mga organisasyon na nakakatulong at nagbibigay serbisyo sa ating mga OFWs dito sa Hong Kong. Kuya Alan. And Kuya Boy, di ba, yesterday, pinag-usap namin Kuya Boy, grabe ka heartwarming, di ba, how Filipinos sacrifice, nung una sa pamilya pero
extended family talaga eh. Talagang hindi nila kilala dito, pero Yes, nagkasakit or naabuso, pinalayas, kung paano nyo talagang saluhin. And then, of course, it's normal and we should complain kung kulang yung ginawa ng gobyerno. But ngayon, yung parang, sige, complain kami, pero unahin muna natin tulungan siya. So, such heartwarming, pero such heartbreaking din pagka yung mga nagkasakit and everything. Umpisa natin ang ating kwentuhan, pero dito tayo mag-umpisa kay Aling Nati. Paano nag-umpisa itong pangkabuhayan ng mga proyekto, itong mga livelihood projects na ang tawag muna sa organisasyon ay Diwat Kabayan, Ben Life Society. Diwat Kabayan Ben Life Society. Bakit yun ang pangalan? Formerly because of fans club sa Diwat Kabayan Fans Club before. Okay. Diwat sa magazine. Ang editor dyan si Fundador Soriano. Yun ang fundador. No, kaibigan ko. Yeah, Oo. Sila po yung aming advisor, si Sol, at kilala mo. Si Fundi ang inyong advisor. Okay. Ben Life, sila kasi yung beneficial life na umano sa aming inabsorb kami from biktima sa clinic, sila yung sumalo sa amin, doon namin inilagat yung mga ng educational plan namin. What happened during that time? Sabi mo nga marami kayo. Ngayon na biktima. Sabi, So yung 100 victims na yan, siyempre, nung nagsik ako ng advice sa consulate, anong dapat gawin kako? Dahil ito kako yung nasabi ng consulate is personal niya yan, kuha ka ng lawyer, sabi ko, W kami, or punta ka sa pulis. Kaya doon po nag-isip ako na pag nag-pulis, siyempre, kailangan yung evidence mo. So, although maraming OFW ang umiiyak, pumupunta doon sa registration. So, ang ginawa ko, pag-signature campaign ako ng complete name, ano yung kinuha, kasi may pension eh. Nung araw talagang isa, mano-mano, at saka Mano-mano pa ako noon. at saka pag humingi kang dokumento, linggo bago bumalik sa iyo o DHL pa ako noon. Bali nung March 24, 1995, pumunta na kami ng pulis. Marami kami. Kaya pagdating ng pulis, nagkakagulo. Alam mo naman mga bungangerang. Siyempre, alam mo naman yung mga tao, Okay. maingay. hindi, at saka nilimas yung Hindi, savings kaya mo nga. eh, di ba? Kaya syempre galit Kasi, ka. Galit to the point. Ah. Anong complaint mo? Sinong leader? Ayan. Sinong leader? Sino magre-represent sa inyo? Kaya bandang huli, ako tinuro. Oh. So ikaw yung natira doon na leader. So doon ang umpisa. And then? Ang ginawa, sinipirit ako, pinapunta ko dun sa inspector. So bandang huli, Monday, Tuesday, Wednesday, warrant of arrest, Thursday, nahuli sa airport. After years of that, ano na ang ginagawa mo ngayon with yung members mo? So sa ngayon, nasa livelihood tayo ngayon, pangkabuhayan. Abot kami. Dahil ang OFWs, mapakahirap. Dahil pag uwi nila, na-terminate sila, para kami daga, na pinakamahirap pa sa daga. Dahil ano yung alam? Pag uwi mo, ano yung gagawin mo? Anong trabaho? Magkita ng livelihood, let's say, meron tayong one-day workshop ng baking, paggawa ng pandesal. Oh! Tinuturo ko po yun, meat processing. Sa meat processing, sa isang araw, 10 lesson ang tinuturo ko. Package na yun. Kasi yung schedule kayong mahalangan mo. Kaya nga yung sa 10 na yan, paggawa ng itlog, sardinas, tosino, langgonisa, mga yung bonus And lesson. isang araw, because most OFW sa Hong Kong, Sunday lang talaga Right. pwede. Yes, One schedule po yung days. one-day workshop. Oo. Ang sinasabi niyo lamang po, Aling Nati, lahat ng ito ay ginagawa po ninyo dahil sa araw na kayo bumalik sa Pilipinas, merong kayong mga kaalaman. Yes. Punta naman tayo kay Aling Ophel. Dahil napaka-interesante din. Ano ho ang inyong kwento at kayo napunta doon sa reflexology? Actually po, ang United Migrant Entrepreneurship and Livelihood Association, UMELA, kumbaga, we are training also na livelihood din po kami nung una. So, maraming humihingi ng tulong sa akin na nagpapahilot. So, sabi ko, at the same time, ang TESDA, pumunta rito for officially, nag-aral po ako sa TESDA at saka sa DOH. So, literally kayo literally, bunga ng sakit ng katawan. Yes po. Opo. Ay, lahat naman to bunga ng sakit. Kasi Pero po- sa kanya, literally. Yes. Kasi marami po yung mga kababayan natin na nakikita kong masama ang pakiramdam pagdating ng linggo,
Malungkot minsan, sila. isang araw, isang weekend ka lang maglinis. Yes po. Ng buong bahay, Tapos, masakit na katawan mo. Eto, araw-araw. Talaga po, tapos sa mabibigat ang mga bag ng mga alaga. So, pagod po sila, may frozen shoulder, may stiff neck, tsaka yung kamay nila nagnanam. So, they asked me for help na mais yung kanilang mga pain. So, yun po nagsimula ako. At least, nag-test the passer ako, nagkapag-aral ako sa DOH. So, ginamit ko po yung opportunity na mag-form ng palitan ko na yung itinuturo ko. Kasi nag-entrepreneurial ako. Mula livelihood. Mula from livelihood to entrepreneurial. So, financial literacy at the same time, nag-change ako, nag-focus ako ngayon sa massage therapy. Before is reflexology muna. But then, parang pagka sa reflex, mas ano lang kasi, kamay lang at saka paa. So, kailangan ng mga kababayan natin yung buong katawan ma-relief to ease their pain. Okay. So, yun po. Marami naman po yung bawat mahawakan ko, naiis naman po sila. So, nag-focus na po ako doon. Tapos, yung mga officer ko sa livelihood, sabi ko, tuturuan ko kayo. So, namunga na. So, namunga na po. And then, through the, ng word of mouth, sa pag-outreach namin, kasi from 1998, nag-start na po akong mag-outreach sa Filipino community ng pagmamasahe doon sa Chater Road. Meron din, halimbawa, nagpamasahe lang, tapos biglang nagtanong, And then pwede na ba ako turuan? Yes po. Through our outreaches program sa Filipino community at saka sa mga nag-aral na So, rin po, may word of naiingka. mouth, pero meron din word of Action. action or Yes po. kung meron ka ng livelihood, marunong ka na magluto, nag-iisip ka na pag-uwi mo. Gumawa ng pansit Tapos, canton. Masakit katawan mo na, masakit ka na. Ang susunod doon ay sayawan na. Ganito po kasi yon. Actually, isa lang naman ang puno namin eh. Kaming lahat ng mga leaders dito. Nagkaroon lang ng mga sanga-sanga. So, naging progress po lahat ang aming ginagawa. Ngayon, para mabigyan naman ng di ba, kasiyahan ng lahat. Actually, itong binuo kong organization is a charity group. Filipino Image Society po. So, eto naman ako sa pagsasayaw. Para may bigyan naman po yung mga ibang miyembro namin ng kasiyahan tuwing Sunday. Nagpapasumba kami. So, nagsasayaw. tayo'y nasa tulay din. Yes po, sa tulay din po. Nasa kami. tulay, Sa and tulay then, din po. I want to participate. Paano ako makakasali sa inyo? Ganito po yon. Noon kasi walang mga Facebook. So we Tama. just invite mga members or mga kaibigan, uy, punta kayo sa tulay. Word of mouth, mag- ika nga. Yes po, yun po. Nag-start po kami sa Zumba for a Cause. Kasi po Zumba siya- for a cause. Yes po, kasi charity group naman po kami. Okay. Ang tinutulungan Ang po kasi balita ko namin. kung ano daw uso, hindi nahuhuli dito mga Pinoy. sa- Yes po, totoo po yun. Oo, in-adapt talaga namin agad. Okay. Ilan ngayon ang miyembro ng iyong grupo? Meron po kaming less than 50. Okay. Pero itong less than 50, regular kayo na nagkikita-kita sa Oh, tulay? yes po. Ah, Doon, talaga? tinawag po naming mansyon. Ang Mansyon. aming tulay. Sa amin naman, Mila University. Tulay University. Sa inyo naman ay mansyon ang tulay na FIS ito. mansyon. Sa amin naman, Tulay Escuela Cell. Tulay Escuela Serie, Tulay University, Yun Mansyon. yung Mila Yes po. University. Ilang years na kami walang nag-api pa doon. Di ba, Ate Sol, Ate Boy? Di ba minsan, let's say, naglalakad ka sa kalye na yun, ordinaryo, biglang nalaman mo yung history o yung kwento ng storya na yun, biglang ibang-iba sa'yo. So, I know I've walked that tulay a couple of times. And of course, yung meaning kasi nakikita mo yung tropa. But now na kunikwento nyo, what you call it, ano naging history doon, paano nagsanga-sanga. Alam mo, excited akong bumalik doon para lang... Ganda, no? Iba eh. Kuya Boy, may konti tayong surprise sa kanila. Okay. Di ba? Kanina, sabi namin nga that the investing in yourself, di ba, the knowledge. So we want to learn more para kung paano how we can help more and connect also with your families back home. So we want to partner with you. So from Cayetano in Action with Boy Abunda, this is 5,000 Hong Kong each for your organization. Check nyo lang mamaya pa. Manipis yung kay... Ano namin,
Dancing ba yung sa'yo? Parang manipis. Oh, hindi. Pare-pareho naman. Pare-pareho. Thank you. So, thank you very much. Kuya Boy, ang Atisol, alam namin gaano ka-valuable yung time nyo. But thank you very much and I hope we can, as you bless others, di ba Kuya Boy? Yes. The show, CIA with PA sa Channel 7, GMA7 can continue to bless you then. Thank you po sa opportunity. Para sa lahat naman ng mga bagay na ginagawa ninyo para sa kapwa OFW, para sa ating bayang Pilipinas. Mula sa aming puso dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda, lalong-lalo na sa, I like that, the AAA, Alan Action Agad. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Kami magbabalik po dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Mahirap ang malayo sa mga mahal sa buhay, lalo na kung kinakailangan mo ng kalinga at tulong nila. Patunay dito ang ilang mga kababayan nating OFW sa Hong Kong na minsang nakaranas ng pang-aabuso sa dayuhang bansa. Nung pagkapunta ko dito, panahon ng pandemic. Tapos, 21 days yung quarantine ko. Pagkain namin, hindi exact na mabibigay ng hotel sa amin. Kaya, yun, humihingi ako ng tulong sa kanila, tubig, gamot, saka vitamins, prutas. Ang dali lang nila nabigay. Pumunta sila sa hotel. Nung una ko pong pumunta dito, ano po ako ng maltrato ng amo. Dinuduraan po ako sa mukha. Sinasabihan ako ng masama. Tapos pinapatayo ako sa harap ng pintuan ng madaling araw. Tapos nag-post po ako para manghingi ng tulong. Nakatulong po ang social justice kasi sila po ang naghanap ng pangalawang amo po. Sobra-sobra pong laking tulong po sa amin. Nabigyan ako ng magandang amo, makatapos na yung anak ko ng pag-aaral dahil doon. Ngunit sabi nga sa isang kanta, ang gulong ng buhay ay paikot-ikot lang. Kaya naman laking pasasalamat ni na Arlene at Alma sa may isang grupo dito sa Hong Kong na tumulong sa kanila para maresolba ang kanilang problema. Nagpapasalamat po ako sa social justice, sa laking tulong po na binigay po sa akin. Buong puso po ako nagpapasalamat sa kanila. Kasi, siyempre, first timer, hindi ko alam kung anong gagawin dito. Buti na ang daming tumutulong dito, isa na yun yung social justice. Ating tunghayan ang personal na pagpapasalamat ni na Kuya Alan at Tito Boy kay Marites Palma at sa kanyang itinayong Social Justice Group. Kami nandito po sa Theater Garden kung saan madalas magtipon-tipon po ang ating mga kababayan dito sa Hong Kong, Kuya Alan. At maayos, magaling at matulungin na Marites ang kasama natin ngayon. Marites Palma po, siya po ang namumuno sa social justice dito sa Hong Kong. Una muna, ano ba ang social justice? It justifies its name po. Yung social justice, nasasabi na doon lahat yung karapatan ng mga domestic workers na naaabuso kung paano natin makuha yung justice para po sa kanila. Ang inyong organisasyon ay tumutulong doon sa mga kababayan natin na naaabuso ng mga amo, hindi nasiswelduhan, natatanggal sa trabaho. Lahat ng mga problemang ito pwedeng dumulog at humingi ng tulong sa inyong organisasyon. May istorya talaga behind it. May pinanggagalingan. Yes po, naka-experience na din po kasi ako ng pang-aabuso ng amo at yung kahirapan po sa buhay. Yun po ang nagbigay sa akin ng lakas para itayo ang grupong ito. Una muna, nung ikay nasa Pilipinas, ano ang iyong trabaho? Bakit ikaw ay umalis sa Pilipinas? Isa po ako noong sa daycare worker po ako noon. Okay. Ang late po ng sahod, tapos may anak na po ako, yung anak ko laging nagkakasakit. So, naisipan ko pong mag-abroad. At nauna po ako nagpunta ng Singapore, then nagpunta ng Macau, and then dito po sa Singapore, so, dito ano ang nangyari? Naka 2 years din po ako doon, and then pababa po kasi ang sahod din. So, nagpunta ako ng Macau. Mas malaki pa rin dito sa Hong Kong. Yung sinabi mong abusadong amo, yung mga sa una mo, Singapore po, dinaya po ako ng ampo din kasi ang nakalagay po doon is domestic worker ako. Pero pinagtrabaho ako doon sa daycare center kasi pag-aari niya yun, isa siyang principal. So doon ako nagtatrabaho during the day. Then at night, sa bahay din niya ako nagtatrabaho. So parang doble yung trabaho ko, pero yung sahod ko po is ng domestic worker. Pero kahit 2 taon. Tinapos ko po yung 2 taon. Okay, so nangyari sa Singapore, ikay nagdesisyon na pumunta ng Macau. Sa Macau, ano naman ang nangyari?
So wala po naman po ako naging problem. Pero yung unang amo ko doon is matapang po siya. Portuguese tapos Sumisigaw? Malaysian. Ay, yes po. Pagkatapos ng Macau, ikay napunta na dito sa Hong Kong. Yes. Anong klaseng pangmamalupit, anong klaseng pang-aabuso ang iyong naranasan dito sa Hong Kong? Dito naman po yung employer ko po kasi parehong Chinese. Ang sabi nung in-interview ako, walang aso. Pero pagdating ko, may aso pala. Tapos ang liit ng bahay. Tapos ang dami ang daming camera. Tapos hindi ako binigyan ng susi. Hindi ako pwedeng gumamit ng phone. Sabi ko, yung phone lang, yun lang ang connection ko sa anak ko. Kung ilalayo mo yung phone sa akin, hindi naman ako nagse-cellphone na araw-araw maghapon kasi nandun nga yung cameras nila, di po ba? Tapos stay in pa si ma'am. Si Lola nandun pa. Siyempre, ang daming mata sa akin, another yung mga cameras. Ayaw pa rin niya. Sabi ko, i-terminate mo na lang yung kontrata. Ayaw niya akong i-terminate kasi maganda daw yung servisyo ko kasi magaling ako mag-alaga ng bata. And then, one night talagang hindi ko na kaya. 8 o'clock po yung curfew ko. So, umuwi ako ng 12 o'clock ng gabi. Bawal mag-doorbell. Bawal mong gamitin yung cellphone kapag nasa pulog ka. Pero pag inutusan kang maglakad ng aso, mamalengke, pagbalik mo, tatawag ka kasi bawal mag-doorbell. Kailangan tawagan mo sila to open the door for you. Sabi ko, it's unfair. Tapos kung pag-uwi ko at wala pa sila, maghintay ako sa baba, winter nun, ang lamig-lamig. Nangyari to sa amo mo, umalis ka sa kanila. Yes po. Kailan mo naisipan itatag ang social justice? It takes few years pa din po kasi I empowered myself. Nag-training ka pa yata Yes po. Dumalo po ako ng leadership training, ganun po. So To empower proseso din myself. hindi yung parang Hindi gising ako, sabi ko bigla. justice, Oo. ako aktivista na. Hindi, no? May proseso. Marami pa akong dinalohang And trainings. in the meantime, lumalaki yung anak ko sa Pilipinas. Yes po. At nagtatrabaho ka at nagpapadala ka kahit papano. Yes, po. So after a few years, itinatag mo ang social justice. Ilan ang miyembro at paano ka nag-umpisa? Nung unang po, mga friends ko lang po, mga 100, ganun lang po. From my friends. Marami na yun, ha? Yes po. And then later on, ngayon po, 49,000 na po and counting. Ano naman mga serbisyo ang inyong ibinibigay sa ating mga kababayan dito sa Hong Kong? Ang pinakagusto ko pong nagawa ng aming grupo ay nung panahon ng pandemic kasi kami po yung nagbigay ng ayuda sa mga domestic workers na bagong dating dito sa Hong Kong na walang pakialam yung mga employer habang sila ay naka-quarantine. Di po ba umabot nung quarantine 7, 14, naging 21. Yun ang pinaka-worst yung 21 days na na quarantine. Imagine, ma-quarantine ka ng 21 days, ang pagkain mo cup noodles lang. Dahil ang daming tulong na iyong ibinibigay, binabahagi sa ating mga kababayan, paano ang financing? Saan kayo kumukuha ng pera para makatulong? Gumawa po ako ng proposal at ipinasok ko po sa mga NGOs and na-approve naman po yung proposal na ginawa ko. So yun, sa una nagkaroon po kami ng pera na pang-ayuda and then later on, nung naubos, gumawa ako ulit. So nabigyan po kami ulit and then later on, yung mga taong nakakakita na po sa aming ginagawa na mga local dito sa Hong Kong, sila na po ang nagdo-donate. Kusang Nagbibigay na po. Tinatawagan ako, sabi, oh Marites, we want to give money for you, where will we drop? May Yes things po. lang napansin ko. Number one, you didn't make excuses. Hindi yung parang, ay sorry, busy ako, Sunday lang meron ako, so hindi ko magagawa yon. Same sa pera, di ba? Kasi yung iba may oras, walang pera. Yung iba may pera, Walang oras. walang opportunity. But ikaw, never mind na napakaliit ng opportunity mo, never mind na wala kang Napakaliit pera, ang oras. never mind na yun lang na nga oras mo sa sarili mo, but you told Ibibigay pa yourself, you'll put this together. No? Pero Marites, nobody does it alone, ika nga. So ikaw, ang namumuno, meron ka bang board? Meron ka bang mga kasamahan? Meron po akong napili na mga leaders din po na nagkasama ko sa admin works. So, hindi ko naman po kakayanin lahat Di ba Correct. sa dami ng trabaho. So, binigyan ko po sila ng kanya-kanyang duties. Kung may nangangailangan po ng hospital visit, kung may mga kababayan tayong nangangailangan ng tulong na nasa hospital, meron din pong naka-atoka. Kung may na-terminate anytime, meron din pang nakatoka doon. So, kung may parang police case ganun, kung naabuso, meron din akong... Puntahan nga natin yan. Halimbawa, ospital, kaagad alam nila kung saan pupunta. Yes kung po. sino ang tatawagan. Nagme-message po lang sa akin and then yung ibang admin na naka-duty, kinukuha namin, kahit hindi po namin kilala, kasi kilala na nila kami, kinukuha namin yung full name, yung room number, mobile number, and yung needs niya. Never pumasok sa mind mo na parang, ba't ko ba ito ginagawa? Dapat gobyerno natin gumagawa nito. Ba't ba natin ginagawa ito? Dapat simbahan gumagawa niyan. I mean, totoo naman, dapat tumulong lahat. Pero what was that inside of you na parang,
Sige, hindi na ako mag-criticize nila, ako na lang gagawa. Si Gandhi po kasi na-inspired po ako sa sinabi niya, be the change you want to see in this world. So, I want to see changes po. So, it starts from myself. Tama. It should inspire us, di ba, na sila hindi empleyado ng gobyerno, sila walang resources na gagawa. So, kung talagang full backing ang Republic of the Philippines sa ating embahada, sa consul, sa Department of Migrant Workers, we should also do more to make it easier for you. Yes po. Gaano Sama-sama. ka-busy ang social justice? Very busy po. Yung SMS ko po, yung messenger, ang dami pong nagme-message. So, pinipili ko na lang po yung talagang immediate action. Halimbawa, papakamatay na ako at sa dami ng problema. Inuuna ko na po yun kasi yung about sa mental health. Nag-aral din na po ako ng mental health dito. Yung isa akong first aider po ng mental health. Okay. So, accredited na po ako. Isa-isahin nga natin ang mga pinakamadalas na mga cases na inilalapit nila sa social justice. May mga mental health ailments, mga gustong magpakamatay, ano pa? Hospital. Na-terminate po. Police cases. Opo. Utang. Balita Utang. ko maraming Utang. nababaon Yun sa po yung utang, mga no? may problema na sa mental health, yung mga nabaon sa utang. So, hindi na nila Dahilan. alam. Pero kung meron tayo hindi isang nila dahilan, sir. magbabayad. Yes po. Ano pa Yung, yung isang dahilan? yung anak nila na-rape ng tatay. Alam naman natin at sinaselebrate naman natin yung mga amo na mababait, tinuturing tayong pamilya. But yun nga, Kuya Boy, paulit-ulit na lesson, if we don't talk about it, Yes. it doesn't go away. Yes. Diba? So kung may diskriminasyon, kung may abuse, just because hindi pinag-uusapan, it doesn't mean it's not It's not happening. real. Happening. Oho. Yes. Nangyayari Part po of talaga. yung Marites, yung segment natin na salamat is not only na ang CIA with BI mag-recognize, but maraming tao gustong tumulong, Tama. walang opportunity. So, kung gusto nila tumulong sa social justice, anong kailangan nyo? So, finances? Yes po. Okay. And then, how do they get it to you? How do they contact you? Sa mga gusto pong magbigay ng tulong sa amin po, i-message nyo lang po ako sa aking Facebook account, Marites Palma, Tekla, or i-WhatsApp nyo po ako. Kailangan talaga ng Pinoy ng ate at kuya na Tama. malalapitan at matatanungan. Ikaw ang Marites na ipinagbubunyi naming lahat. Mabuhay si Marites! Marites, social justice, I honor your goodness. Thank you. Maraming salamat for all the things that you do and thank you for all that you are. Ikaw at ang iyong mga kasamahan, we're proud of you at lahat kami dito sa Cayetano in Action, nagpapasalamat mula sa kaibuturan ng aming mga puso. Salamat, salamat. Thank you din po. Huwag po kayong aalis dahil ipagpapatuloy po namin ang aming kwentuhan dito lamang po sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Thank you! Thank you, Daryl Ong. Maraming salamat. Happy Valentine's Day. Talagang language of love ang music. So, thank you very much. Daryl Ong. Gaano ba talaga kayo nagmamahalan sa isa't isa? Dito tayo. Gaano na kayo katagal? 1 year and 4 months po. 1 year and 4 months. Kailan ang anniversary? Actually ngayon po. Ngayon! May special guest tayo, 51 years. Kayo, ano ho ang pinakamagandang expression niyo po, yung pagpapakita ng pagmamahal kay Nanay Virgie? Gaano sa asawa? Yung pag-kiss? Natural. Naku, ipakita mo nga. Ano lang, smack lang, di ba? Bilang pagmamahal. Sige nga. 1, 2, 3, go! Pero, Kuya Boy, ang sarap talagang panurin yung nagmamahalan talaga. That's true. Pero, ngayon tayo maglalaro ng Alan Peter Pick. 10 sa inyo ang makakapaglaro. May Cayetano Lucky Cards na makikita sa ilalim ng inyong mga silya at kung sino ang meron, pupunta dito sa harapan. Tingnan! Okay. 3, 2, 1, go! Magandang umpisa pag 5,000 pesos! Pero... May 3,000 pa rin. Handa ka na? 5,000 pesos! Congratulations! 3,000
3,000 pesos! Maraming salamat. 5,000 pesos! Thank you! 5,000 pesos! Maraming salamat! 3,000 pesos! 3,000 pesos! Thank you! Nakakalamang yung dito. Oh, go! 5,000 pesos! Congratulations! 3,000 pesos! Maraming salamat! Go! 3,000 pesos! Congratulations! Go! 3,000 pesos! Congratulations! Masaya pala talaga kung maraming ang kalaban. Yung pala, pakiramdam na 10 round. Ganun lang pala, hindi naman pala. Ngayon naman, narito pa ang aming mga regalo, ang mga ensaymada mula sa Luna Cafe at mga bags mula po sa JC Premier. Maraming salamat. Yes, napakasaya, pero kahit anong saya ng ating pagtitipon-tipon, ng ating show, may beginning, may end. Pero favorite part ko rin to, Kuya Boy, kasi di ba may knowledge, may understanding, may wisdom. That's true. Ako naman, pupunta lang ako dun sa pagmamahalan. Kanina, when we were talking about anong klaseng pagmamahal, love story, ang may impact talaga sa'yo. Yun. Yung naniniwala ho talaga ako na love is forever. So ako hindi ko pahabain, marami ho tayong pinag-usapan ngayong gabi. And ang naalala ko lamang is their love for each other. They take good care of each other. Ang akin lamang mensahe para sa inyo ay love should always prevail. Just love. Kaya maraming salamat. Kuya Boy, di ba yung panahon ngayon, parati natin narinig, walang forever. Pero alam mo, ang tunay ng pagmamahal, pang matagalan, hindi pang panadalian, di ba? Kaya nga sabi, di ba, God is the same yesterday, today, and tomorrow. Tayo man magbago, ang feelings natin, mahal na mahal, galit na galit, pero ang Panginoon parating constant, di ba? So sana yun ang ating maging pundasyon o anchor parate. So God bless you all. Happy Valentine's po sa ating lahat. Maritin, salamat sa inyong lahat na tumututok po sa aming palabas. Maraming salamat. Magkita-kita tayo muli next week. At parating sinasabi ng aming ama that's right. na si late Senator Compañero Rene Cayetano, huwag magpaapi, alamin ang batas. At gusto ko pong idagdag na kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. At doon tayo sa tama dahil sa batas, wala tayong mawala. Kita-kita tayo next week. Dito pa rin sa ating paboritong palabas. Dito lamang sa...